God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Hello everyone! Magandang araw po muli sa inyong lahat. Tayo po ay nagpapatuloy. We are on the subject of the power of imagination, and it is basically developing God's vision po para po sa ating mga buhay. Ito po ay ilang linggo na rin nating pinag-uusapan, and I know na meron po kayong nadadampot. So sa atin pong pagpapatuloy sa episode po na ito, ay pag-uusapan po natin yung may title na Seeing Yourself Prosperous. Yung makita natin ng sarili natin na tayo po ay maunlad na. So let me start po from sa sulat po ni Pablo sa iglesia po ng Efesos. Ang sabi niya po sa mga taga-Efeso, Kapitulo 3, talatang 20, ay ganito po. Sabi niya po sa wikang Ingles, "Now unto him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us." Sabi po sa wikang Tagalog ay, ngayon, sa Kanya na may kapangyarihang gumawa ng higit pa at lalong sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang kumikilos sa atin. Let me just immediately say po na marami pong mananampalataya ang aking naringgan na nire-recite po ang verse na ito, pero tumitigil na sila at iniiwanan ang huling parte na nagsasabing ayon sa kapangyarihang kumikilos sa atin. So iniiwanan po nila tong phrase na to, yung salitang according to the power that works in us. Leaving the phrase change its whole meaning. Kapag tinanggal niyo po itong huling mga katagang ito, nababago pong ibig sabihin ng verse. Hindi totoo na gagawin ng Diyos ang higit pa at lalong sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip, period. Hindi po ganon. Yes, mayroon siyang kapangyarihan na gawin ng mga bagay na ito. But this verse po ties the use of His ability to the power that works in us. No power working in us means there will be no power of God coming through us. On the other hand naman po, may mga Kristiyano na naniniwalang God can bless others but nahihirapang maniwala that God can bless them personally. Yung nakikita nila sumasagana yung ibang Kristiyano, pero hindi nila mapaniwala ang magagawa din ng Diyos yon sa kanilang buhay. Alam niyo po, before an outward manifestation of blessing happens, God often changes the picture within our hearts. Kailangan po nating makita ang ating mga sarili na sumasagana, seeing ourselves prosperous through godly imagination. Napakalaking involvement po ng pananampalataya o ang faith dito po sa pinag-uusapan natin. Faith is not merely hoping for a better future. It is agreeing with God's view of our identity, of our calling, of our provision. Gusto ko pong sabihin sa inyo that God works beyond our present thinking. Ang Diyos po ay kumikilos ng lampas sa atin pong kasalukuyang pag-iisip. Sa verse po natin pong binasa at pinag-aralan kanina sa Ephesians chapter 3 verse 20, nais ko pong mapansin ninyo ang progression na ipinapakita nito. Una, ask. Ano man po ang hinihingi natin. Pangalawa, think. Ano man po ang iniisip natin o ini-imagine natin. Parehas itong kayang higitan ng Diyos. But ito po ay ayon sa kapangyarihang kumikilos sa atin. Si Apostol Pablo po ay nagtuturo that God's ability surpasses both our prayers and our imagination. Kalimitan, the limitation is not God's ability, but on the smallness of our expectation. Hindi natin kayang mag-expect. Ang di kakayanang makapaniwala dahil hindi nasanay ang ating imagination. God sees us differently than we see ourselves. Kalimitan po ay nakikita natin ang ating mga sarili sa ating mga pagkukulang. Samantalang tinitingnan tayo ng Diyos sa liwanag ng kanyang kahabagan at sa liwanag ng kapatawarang ibinigay niya sa atin. Alam niyo po ang sabi ng Isaiah, Kapitulo 55, talatang 8 at 9 ay ganito,
Sinabi ng Panginoon, ang pag-iisip ko ay hindi katulad ng pag-iisip ninyo at ang pamamaraan ko ay hindi katulad ng pamamaraan ninyo. Kung gaano kalayo ang langit sa lupa, ganun din kalayo ang aking pamamaraan at pag-iisip kaysa sa inyo. So hindi po pareho natin ang Diyos mag-isip. Tayo lang po ang tumitingin sa sarili natin na parang wala tayong magagawa at hindi tayo karapat-dapat, samantalang tayo ay tinitingnan ng Panginoon sa liwanag ng kung anong tinapos ni Kristo para sa atin. May kinalaman po itong verse na ito, itong 8 and 9 ng Isaiah chapter 55 sa naunang mga verses po na nagsasabing God would give mercy instead of judgment, even to the wicked if they would repent. The way of man is to give people what they deserve. Ganun po tayo mga tao. Ito ang nararapat sa iyo. But tandaan niyo po, God is merciful and long-suffering. Sabi po ng Jeremiah chapter 29 verse 11, and I know you can recite it with me. Sabi po ng Panginoon dito patungo sa Israel ay, alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan ninyo at hindi sa kasamaan ninyo. Ang plano para bigyan kayo ng pag-asa at magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Alam niyo po, ang plano at layunin ng Diyos ay para sa ating ikabubuti. Ang kasamaang ating nararanasan ay hindi po galing sa Diyos. It is because we are not following God's plans that most of us ay nakaka-encounter po ngayon ng evil. Kasi hindi po tayo nakikiko-operate at hindi natin sinusundan ang plano ng Diyos. And as we follow God's plan for our lives, we can be assured of the outcome. Magkakaroon po tayo ng expected end. So, kailangan tayo magtanong sa sarili natin, am I expecting God to work according to His greatness or according to my past experiences and shortcomings? Ito ba yung pinagtutuunan natin ng pansin? O yung kakayanan ng Diyos na makagawa ng higit pa sa ating iniisip at ini-imagine? Kung ang sagot niyo po sa tanong na ito ay malayo sa kadakilaan ng Diyos na gaya ng na kaya kayong pagpalain, then kinakailangan nating magbago pa ng ating kaisipan. Renew your mind with God's Word. Alam niyo po, transformation begins in the mind. Dito po nagsisimula ang pagbabago. Ang biblical pattern po ay we receive the Word of God and then ang pananampalataya rises up from within us. At ito po ay nagkikreate ng vision sa atin or ang imagination ay nagpapasimulang gumana. And this will bring us to obedience at magdadala po ng fruit of manifestation. Without renewing the mind, we continue living according to old mental pattern. Yung lumang way ng pag-iisip natin. So, kailangan natin magpatuloy, continue meditating on scriptures about God's provision. Sabi po ng Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have a good success. Iba po ang translation nito sa Tagalog, kaya po pinili ko po itong English version. But nais ko pong mapansin niyo, notice that the Lord was instructing Joshua here to speak the word of God and meditate in it day and night, araw at gabi. Napansin niyo po bang reading the word was never mentioned? Alam ko po sa Tagalog, yun ibabasahin eh. Pero sa English po, hindi po binanggit yung reading. Wala pong reading the word na binanggit dito. Of course, it is obvious po that we cannot speak or meditate on what we never read. Hindi po natin to mamemeditate kung hindi natin nabasa. Pero marami pong taong tumitigil lamang kasi sa pagbabasa ng salita ng Diyos, thinking that this will produce everything they need. That's not the promise of this verse. Speaking God's word without just reading it shows a familiarity with its truth that reveals a tremendous amount of study. Kapag ka po ito ay nasasabi mo na nang hindi mo binabasa, it means na meditate mo na ito.
na-memorize mo na ito and you can recite it, ang ibig sabihin po nito ay nangahulugan ito ng maraming panahon ng pag-aaral. Pinag-aralan mo to. Alam niyo po, meditation is not just the same as reading. Meditation is taking a truth that we read in Scripture and thinking on it over and over until we see its truth in our imaginations. Hanggang sa makita natin at magsimula na tayong mag-imagine. Then as we think in our heart, sabi po ng Proverbs chapter 23 verse 7, that's what we will have. Meditation gives opportunity to open our understanding and becomes a revelation. Nagiging kapahayagan po ito ng Diyos. Revelation changes how we see ourselves. Your inner picture influences your action. Your inner picture, ito po yung imagination, influences your actions. Before circumstances change financially, bago pa tayo umunlad, the internal picture change. Makita muna natin ang sarili natin na maunlad. Proverbs 23:7, as he thinks in his heart, so is he. Prosperity, tandaan natin, is more than just money. Biblical prosperity po ay kasama po dito yung spiritual growth, wisdom, peace, favor, fruitfulness, generosity, and financial provision. Kaya nga po sabi ni John sa 3 John chapter 2, sabi niya doon, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prosper. Kung paano ngayong kaluluwa ay sumasagana. Sabi po sa Tagalog, minamahal, ang hangad ko ay sumagana ka sa lahat ng bagay at magkaroon ka ng mabuting kalusugan gaya naman ng kasaganaang taglay ng iyong kaluluwa. As you meditate on scriptures, the Lord will give pictures in your heart and let imagination develops those pictures God gives. Hayaan mong ang imagination mo'y gumana at ma-develop tong mga pictures na ito na binigay sa puso mo ng Panginoon. Understand, kailangan nyo pong maintindihan ito, that yung pong photographer, nagpapasimula po sa picture with a negative. And then, meron pong developer, nagkikilos dito, and tong developer na to, he sees the finished work before everyone else. Likewise po, God sees your destiny before you do. Faith develops God's picture until others can see it. And that is what we do with our vision for our lives. Ito pong imagination. At first, only God sees His plan for us. Then, as we use our imagination, we begin to see His plans and callings for ourselves. And as we draw out our imagination and fulfill those callings, the world begin to see it too. Nakikita po ito ng mundong nakapaligid sa atin. And if we do it with the right heart, it will bring glory po. Magbibigay po ito ng kalwalhatian sa Diyos at maluluwalhati ang pangalan ng Diyos. Ganito po kumikilos ang Diyos sa atin pong kaisipan sa pamamagitan po ng imagination. Itutuloy po natin ang linya na ito. I hope kayo po ay patuloy na susubaybay. Hanggang sa muli, Benjamin Tatlong Hari, at ito po ang Life and Grace. Kami po ay nagsasabi sa inyo, life is best lived by grace. Shalom!